Alright, mga kababayan, magandang hapon po. Today is February 6, 2025. Atin pong pag-usapan itong nangyayaring kaguluhan sa politika dahil nga po sa pagkaka-approve ng impeachment para kay Sara Duterte. Ngayon, dahil po dito sa pagkaka-impeach kay Sara, syempre, expect natin na may mga negative response from the camp of the Dutertes. At ang matindi nga po na komento na nanggaling sa kampo ng Duterte ay itong mga pahayag ng mga kapatid. At syempre, kapatid ni Sara na sila, Congressman Pulong Duterte at Davao Mayor Baste. And syempre, yung mga diehard na Duterte supporters kagaya ni Attorney Panelo. Ngayon, medyo i-discuss po natin itong pahayag ni Pulong Duterte kasi medyo medyo tonong pagbabanta. Anong pagkakasabi dito? Dito sa Editor Speak National. Ang ng kwan ito, brigada So, ito po, Paulo Duterte calls VP Sara's impeachment desperate, politically motivated. Siyempre, politika nga Politika naman talaga. Pero, itong ginawang ito, desperate. Paano mo nasabing desperate? Ito naman talaga yung tamang landas na dapat tahakin, yung impeachment. Kasi, through impeachment, mabibigyan ng pagkakataon na magpahayag, magpaliwanag, yung kampo ninyo, kampo ni Sara. Hindi naman siya basta tatanggalin na walang due process. Dinadaan nga sa due process, di ba? So now, ito, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte has criticized the members of the House of Representatives for impeaching his sister, Vice President Sara Duterte, calling it a desperate and politically motivated move. Duterte said, "I am appalled and enraged by the desperate and politically motivated efforts to railroad the impeachment of Vice President Sara Duterte." Alam niyo mga kababayan, para sa akin, hindi ko matatawag itong railroad kasi, ano ibig sabihin ng railroading? Parang minadali, rush. Hindi nga ito minadali, ang tagal-tagal na nitong nananawagan, pati nga mga taong bayan, nagrarally na ituloy na yung impeachment. Dahil natagalan nga sobrang natagalan, naisip tuloy ng ibang tao, parang hindi na ba matutuloy or nakialam na nga ba yung Pangulo na huwag itong ituloy. Kaya hindi mo masatawag na railroad. Okay? Ngayon, on Wednesday, February 5, the House of Representatives approved the impeachment complaints after 215 lawmakers signed them, exceeding the required 102 votes, to send the complaints to the Senate for trial, where they will hear whether to remove Duterte from public office. So, itong move na ito is just this is legal move. After the House's decision, the Senate Public Relations and Information Bureau received instructions to prepare for the possible transmittal of the complaint at 7 p.m. last night. However, Senate President Francis Escudero dismissed claims that the Senate was preparing to receive the impeachment complaints. The Senate cannot and will not assume anything until and unless it is a fact, he said.
Ngayon, ito po yung ikinakagalit ng mga Duterte. Ito yung mga akusasyon ni Paulo Duterte. So, Paulo Duterte accused House members of orchestrating a rushed impeachment process. Sinabi ko na nga po na itong term na ginamit ni Pulong na orchestrating, ang sama po nito pakinggan eh. Ibig sabihin ng orchestrating, yung parang illegal, mga gawa-gawa, ginawa ng palihim, orchestrating, na para bang wala sa tamang proseso ang pagkakagawa. At saka rushed impeachment process. Sabi ko na nga po kanina, hindi ito matatawag na rushed dahil ang tagal-tagal na nga nitong inihintay ng mga tao na ituloy. Ang tagal na, kaya nga nagkakagulo na yung mga tao, nagrarally na dahil parang nawawala na sila ng pag-asa na talagang matutuloy yung impeachment. Kaya no masasabi na rushed. Ito pa, ang pangit ng mga ginagamit ng mga terms eh. The sinister maneuvering of certain lawmakers led by Representative Garin to hastily collect signatures. Kita mo, hastily collect signatures na ito nga minadali para kay Pulong Duterte, parang minadali yung pagpapapirma. Hastily collect signatures and push for the immediate approval and transmittal of this baseless impeachment case in a clear act of political persecution. Baseless daw? Itong impeachment case is baseless? Come on naman, Pulong Duterte. Hindi magkakaroon ng impeachment complaint kung walang basihan. Walang basis kung bakit. Ang dami-daming kasalanan ginawa ng kapatid mo. Kaya nga nagkaroon ng ganito. Baka nakakalimutan mo, unang-unang kasalanan ng kapatid mo ay yung pagwawaldas ng pera. Pera ng DepEd at ng Office of the Vice President. Ang dami niyang mga, shall we say, ninakaw, binulsa. Kasi nga, hindi maipaliwanag. Hindi niya maipaliwanag. Ayaw niyang sagutin dahil hindi niya kayang ipaliwanag kung saan niya dinala yung pera, paano ginastos. For 11 days, yung 125 million. And aside from the 125 million na ginasta sa loob lang 11 days, nasundan pa yung next year nang umabot 500 plus million in confidential funds. To the 125 million na naubos in 11 days noong December 2022. Diba? So, ano sinasabi mo na baseless ang mga akusasyon? Hindi, ano nakala mo sa mga nag-aakusa? Mga engot? At saka isa pa, hindi po, Congressman Pulong, hindi, siyempre, naintindihan natin yung reaction niya, di ba? Hindi gagalaw ang mga kinauukulan kung walang matibay na dahilan at basihan kung bakit ito ipinatong sa pangalan sa kapatid mo, itong impeachment complaint na ito. Aside from that, ang dami pa niya mga ginawang mga kabalbalan. O diba, baka nakalimutan mo yung publicly na inamin niya na nag-hire na siya kumausap na siya ng mga taong papatay sa Pangulo, sa asawa ng Pangulo, at sa House of Representatives Speaker, Romualdez. Para sa iyo ba, walang basihan nyo? Matinding, alam mo, kung sa Amerika nga ito nangyari, ora mismo nung gabing yon, arestado yung kapatid mo. Pasalamat kayo, mga Duterte, itong gobyerno natin, napakaluwag. Dahil ito mga ginagawa ninyo, ng pamilya mo, ng kampo ninyo, kung sa ibang bansa ito, lalo sa Amerika, matagal na kayong nakakulong. Sos, Ginoo. Tapos sabihin mong persecution? My goodness.
Ang lakas naman ng loob ninyo, Pulong, na magsalita ng political persecution. Ngayon, nakakapagsabi ka ng political persecution dahil kayo yung nape-persecute, na in actuality, you cannot call it persecution dahil may basihan nga. May basihan yung pag-i-impeach diyan sa kapatid mo. How could you call it persecution? Ang gumawa ng political persecution ay kayo, yung ama mo nung kanyang administrasyon, Duterte administration. Sino-sino ang mga persecute niya ng mga politiko? Si Laila de Lima, si Jed Mabilog, yung mga Paruhinog, yung Albuera Leyte, mayor. Ang dami. Ang dami-dami ninyong pinatay, pinersecute, pinakulong nang walang matibay na basihan. Yun ang political persecution. Dahil porke hindi ninyo kakampi, hindi ninyo kaalyado, papakulong nyo or ipapapatay. That is what you call political persecution. Hindi ito. Itong gobyernong ito, dinadaan ang lahat sa legal na paraan. Okay? Now, Duterte warned the administration about the consequences of its actions. Consequences. Warning. Pulong Duterte is warning this administration, especially of course, the leader, PBBM, about the consequences of its actions. Ibig sabihin, itong ginawang ito ng the whole government sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte ay mayroon itong kabayaran. Mayroon itong kapalit na kahindik-hindik. Consequences of its actions. So, anong ibig sabihin ito? Tuloy natin. Ito pa yung karugtong ng salita ni Pulong Duterte, no? If they were unfazed by the over 1 million rallying supporters of the Iglesia ni Cristo, then they are blindly marching toward an even greater storm, one that could shake the very foundation of their rule, Duterte said. Ngayon, if they were unfazed daw, kung hindi daw itong administrasyon na to, kung hindi daw na natinag, unfazed, kung hindi daw natinag doon sa mahigit 1 milyon na ICC member, INC rather, INC, Iglesia ni Cristo, na mga nagrally dyan sa Luneta, then, kung hindi daw natakot, hindi natinag doon sa pagrarally ng INC nung January 13. Kung ganun daw, itong administrasyon na ito ay tumatawid o nag-marching. They are trading toward an even greater storm. Sa mas papatungo ang administrasyon na ito patungo sa mas magulo, mas nakakatakot na pangyayari na pwedeng yumanig, that could shake the very foundation of the rule of the Marcos administration. Yumanig sa pinakapundasyon. Anong ibig sabihin? Nananakot, mga kababayan, nananakot. Duterte referred to the National Rally for Peace organized by the Iglesia ni Cristo on January 13, which widely showed support for Vice President Duterte. While INC leaders denied any political motives, the event highlighted the growing political divide between President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Duterte. Now, so ngayon, di ba dati, even the INC, sinasabi nila na hindi ito yung rally nila, hindi yun pagsuporta kay Sara Duterte. O dito ngayon sa salita ni Pulong, inaamin mo na Pulong na
yung rally ng INC ay talagang suporta sa kapatid mo. Eh, ang totoo niyan, yun naman talaga yung paniniwala ng higit na nakararaming mga Pilipino. Hindi naman talaga kami naniwala na yung rally na yon ay para sa pagsang-ayon sa sinabi ng Pangulo. Yes, oo, sumang-ayon sa pahayag ni PBBM na huwag nang ituloy yung impeachment kay Sara. Na the bottom line, sino yung magbe-benefit noon? Kung sinunod ni presidente o ng government na ito yung panawagan ng INC na huwag ituloy yung impeachment ni Sara. Ibig sabihin, hindi siya iniligtas si Sara Duterte sa impeachment. Therefore, iniligtas siya sa kanyang mga kalokohan, tuloy-tuloy pa rin siya na uupo bilang Vice President at tuloy-tuloy siya na tatakbong Pangulo sa 2028. Yun ang gusto ninyong mangyari. Even maraming naniniwala pati na kayo ang nag-finance nung rally na yon ng INC. Tama hindi? Because I believe hindi magsasayang, hindi magbibitaw ni Singkong Duleng ang INC para lamang i-finance ang rally para kay Sara Duterte. I don't believe. Every smart-minded Filipino will not believe na gagastusan ng INC sa sarili nilang pera ang rally ito na nationwide. Of course not. Financed by you, Duterte Camp. Ginamit nyo lang ang puwersa ng INC. O, diba? At ito namang INC, nagpagamit din. O, now, anong ibig sabihin mga kababayan nitong mga pinagsasabing ito ni Pulong Duterte? Tinatakot? Mr. Pulong Duterte, tinatakot mo ang Marcos administration? Tinatakot mo si PBBM na dahil dito sa ginawa na pag-approve ng impeachment, pagpirma ng mga kongresista, ay matutuloy na yung impeachment. Huwag kayong mag-alala, Pulong. Hindi pa tapos ang laban eh. First step pa lang. Step 2 na ito. And the last step, dadaan pa ito ng Senado. And for sure, alam mo naman sa sarili mo, alam ninyo sa sarili ninyo, na marami kayong kakampi dyan sa Senado. Diba? Na, kung tutuusin para sa akin, para sa nakararami, 50-50 pa yan. Pwede si Sara na ma-acquit, pwedeng ma-convict. Ngayon nasa sa inyo na yan. Dadaan pa sa Senado, hindi pa tapos ang laban, hoy. Huwag kang nagbababanta. Alam mo, mga kababayan, itong si Pulong medyo hindi nag-iisip. Pero syempre, alam natin na yan ang magiging reaksyon dahil galit sila. Galit. Dahil, hindi nyo in-expect na talagang itutuloy yung impeachment. Nagagalit kayo na papanagutin yung si Sara Duterte? Anong gusto nyong mangyari? Tuloy-tuloy lang kayo sa paggawa ng mga anomalya, pagnakaw ng pera ng bayan, pagbabanta, pagpatay ng tao? Tapos ang gusto ninyo, hayaan lang kayo? Ganon? Ganon ang gusto ninyong mangyari? Pabayaan lang kayo sa mga anomalya, sa mga katarantaduhang ginagawa ninyo at ng inyong mga kakampi. Diba? Yun ang gusto ninyong mangyari. Gusto ninyo kapareho nung administrasyon ng iyong ama na kung saan basta na lang kayo nagpapapatay ng mga inosente, nagpapapatay ng mga kalaban sa politika na walang karason-rason. Tapos, wala man lang
mapaparusahan. Kaya ngayon, porque gumagawa ang pamahalaan ng paraan, legal na paraan, para mapanagot ang iyong ama at ang inyong mga kasabwat sa mga krimeng ginawa ninyo, nagagalit kayo. Gusto ninyo iligtas lang kayo. At ito, dinadaan ninyo sa pananakot para makabalik kayo sa Malacanang. Nang sa ganun, mailigtas ninyo ang mga sarili ninyo at makapagpatuloy kayo sa mga kadimonyohang ginagawa ninyo. Pati na yung pagpapasakop sa China ng ating bansa. Gusto ninyo makabalik sa posisyon bilang Pangulo. Gusto ninyong mahawakan ng Malacanang nang sa ganon, ibigay ninyo ang Pilipinas sa China. Dahil bakit? Ibininta nyo na. Di ba? Kaya ngayon, porke yung taong bayan ay nagdesisyon na papanagutin ang kapatid mo sa mga kalukuhan niya, nagagalit ka. Gusto nyo, hayaan lang kayo. Tapos, sabihin mo na, nagagalit na. Sinasabi mo na magkakagulo? Magkakagulo ang taong bayan? Dahil hindi pinakinggan ang sigaw ng taong bayan. Ito nga yun pinakinggan nga. Itong pag-usad ng impeachment para sa kapatid mo, ito ay pagdinig sa hinaing sa panawagan ng taong bayan. Mali ka, Pulong. Nakinig nga Nakinig ang gobyernong ito sa panawagan ng taong bayan. Ngayon, yung sinasabi mo na ayaw makinig, magagalit ang taong bayan, magkakagulo dahil hindi pinakinggan yung tao. Galit yung taong bayan dahil dito sa pag-usad ng impeachment. Unang-una, Pulong, sinong tao? Sino? Anong specific na sektor ng kabuoang taong bayang Pilipino ang sinasabi mong nagagalit? Dahil sa pagkakaalam ko, tuwang-tuwa ang mga Pilipino Tuwang-tuwa kami na matutuloy na, itinuloy na sa wakas ang impeachment. Ngayon, ang sinasabi mo na nagagalit, magkakagulo dahil galit ang tao. Sinong tao yon? Kayo lang yon. Kayo lang yon ng mga kampo ng Duterte. Yung mga kasabot ninyo, kaalyado ninyo, kapanalig ninyo, mga kakampi ninyo, mga DDS vloggers ninyo, kayo ang galit. Kayo yon. Wag mong sasabihin na galit ang taong bayan. Dahil ang grupo ninyo, hindi yan pwedeng tawagin na, you are not composed. You are just a speck of the whole Filipino population. At para sa akin nga, hindi ko kayo pwedeng tawaging mamamayang Pilipino Sa totoo lang, hindi kayo pwedeng tawaging mamamayang Pilipino. Dahil ang mga puso at diwa ninyo nasa kapakanan ng China. Mga pro-China kayo, di ba? Ang kalooban ninyo nasa pagtangkilik at pagkampi, pagtatanggol sa interes ng bansang China na gustong sumakop ng bansang Pilipinas. In short, kayo ay mga traidor. Traidor kayo sa bansang Pilipinas. Kaya ayoko kayong tawaging mamamayang Pilipino. Mga traidor kayo. After all, hindi naman talaga kayo purong Pilipino Ang lahi ninyo, hindi naman talaga Pilipino. Di ba ang lahi mo, German ba yun? O Swiss ba yung nanay ninyo? Swiss or German? And then yung tatay mo, ipinagmamalaki na lahi kayo ng Inchik. O di ba, wala katiting sa dugo na tumatalaytay, nananalaytay pala sa inyong mga ugat ang isang dugo ng lahing Pilipino. Hindi kayo Pilipino. Kaya nga hindi niyo makuha na mahalin ang Pilipino, ang Pilipinas. Dahil hindi kayo Pilipino. Kaya wag kayong tapang-tapangan. Dapat lang yan sa inyo. Dapat nga hindi na kayo makatakbo sa kahit anong, lahat kayo
na pamilya Duterte at mga kakampi mo na mga traidor din, lahat kayo traidor. Hindi na kayo dapat pabalikin pa sa mga posisyon. Dahil mga traidor kayo. Pro-China kayo eh. Pro-China, pro-impyerno. Di ba, mga kababayan? Tama ba? So, mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Huwag po nating kalimutan na mahalin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Huwag po tayong traidor kagaya ng mga Duterte. Okay? Maraming salamat sa panonood at magkita-kita po tayong muli. Peace.